Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Halos 3:00 na ng madaling araw nang makatulog si Annie. Maging sa pagtulog ay hindi ito mapakali, kaya panay ang alon ni Rafi dito. Nang mag-5 na, saka lamang niya maingat na binawi ang braso sa pagkakayakap sa dating nobya. Maingat din siyang bumaba ng kama at tumuloy sa kusina. He made her a quick breakfast and put it in the microwave. Nag-iwan siya ng note at sinabing umalis na siya nang hindi ito ginigising dahil alam niyang pagod ito. Sinabi rin niya nagluto na siya ng almusal at iinitin na lang nito sa microwave. At around 5:45, he left her unit. Bandang 6:30 na makabalik siya sa La Costa Hotel. Dumiretso siya sa suite niya at pabagsak sa kama ay tulog na agad siya. Ngunit sa tingin niya ay wala pa siyang 1 minutong makakatulog nang bwisitin siya ng mga kabog ng pinto. He groaned as he buried his face into the pillows, pero hindi tumigil ang malalakas na pagkatok sa pinto. "Rafi, get up! Do you know what time is it?" Mahinang asik ng tinig mula sa kabilang pinto. He wanted to shout at his father to get lost, but he stopped himself. Inis niyang hinagilap ang phone para tingnan ang oras. 9:30 na ng umaga. Muli, umungol siya. Umupo siya sa kama at marahas na naihilamos ang mga kamay sa mukha. He was still dead tired. Pilit siyang tumayo at naglakad papunta sa pinto. He ripped the door open to find himself staring at his very pissed father. "What the hell is wrong with you? Kanina pang gising si Cassie. You're supposed to be with her this whole..." "Just shut up." Tinalikuran niya ito. He could never really last 10 minutes inside a room without physically or verbally assaulting his father. Walang katapusan ang pagkamuhi niya rito dahil sa ginawa nito sa kanyang ina. Mas lalo pa ngayon na iipit siya sa sitwasyong hindi niya pwedeng basta nalang bitawan. At ito ay may kagawan niyon. "I'd be out in 10 minutes. Aniya bago pumasok sa banyo at pabalibag na isinara ang pinto noon. Pagkatapos maligo at magbihis ay dumiretso siya sa penthouse ni Cassie. Brunch kasama ng pamilya nito sa balkonahe ang schedule ng umagang iyon. May sariling chef ang mga ito at dala iyon ng mga ito sa hotel. They were free to ask whatever they wanted to eat. Somewhat irritated at the grandiose brunch, Chinese meal ang hiningi niya. European cuisine ang forte ng chef. Pero dahil nagmamalaki ang mga ito na pwede nilang ipaluto rito ang kahit na ano, iyon ang kanyang hiningi. Pilit na ngumiti na lang ang chef sa kanya. "So, Rafi, did you ever consider working for multinational pharmaceutical companies?" Wika ng ama ni Cassie nang makaalis ang chef. Muntingan na siyang tumawa ng mapait. Siguro dahil napipisil siya ni James na maging manugang, kaya gusto siya nitong maging kaugnay sa malaking kumpanya. After all, malaking kumpanya nga ito. The man wanted a rich man for his daughter. Umiling siya sa sarili. "No, I'm afraid not. I'm happy with Ermslav." Doon na siya nagtatrabaho pagkatapos niya ng kolehiyo. Isa iyong matatag na kumpanya ngunit local pharmaceutical company sa bansa. Hinintay niya ang pagsimangot ng kausap kagaya ng pagsimangot lagi ng ama kapag napapag-usapan ng tungkol sa trabaho niya. Pero sa kanyang pagkagulat ay nakangiting tumango ang matanda. "You're a good person. Ermslav is one of the few labs that offer very affordable yet very reliable medicines. I could only imagine na magagawa nito iyon dahil sa mababang cost ng production. I'm betting a labor cost bumabawi kaya nagagawa nila yon. You're practically a volunteer in that lab, aren't you?" Obviously, that caught him off guard. Napatitig siyang mabuti sa ama ni Cassie para suriin kung may binabalak ba itong kung ano sa pagpuri sa kanya. "Rafi," wika ng kanyang ama sa tabi niya bilang babala. Napakunuot siya ng noo at iniiwas ang tingin sa kausap. "No, that's not true. No need to be modest. Sa kalibre mo, dapat nasa international pharmaceutical ka. Top student at recipient ng hindi mabilang na international awards. I'm sure pinag-aagawan ka ng maraming kumpanya nang makatapos ka. But you choose this local company that couldn't possibly pay 1/6 of what big shot labs could pay you. That is saying something. You are a person with strong and admirable principle, iho." Napuno ng tensyon na buong katawan ni Rafi. Parang may mali sa takbo ng kanilang usapan. This man was supposed to be a heartless businessman.
Nakasanla sa mga ito ang titulo ng kanilang La Soledad, na siya ang pinakamalaking alaalang naiwan ng kanyang ina. Sa ampunan iyon nanggaling ang kanyang mama. Ang sabi ng kanyang ama, kapag hindi nito nabayaran ng overdue bond sa mga lakos, ay hindi nila mababawi ang ampunan dahil gagawin niya itong shopping mall at mababayaran lamang nila ang utang na iyon kung pakakasalan niya si Cassie. Kaya nga narito siya at nagtitiis sa sitwasyon niya. Labis ngayon ang pagtataka niya. Hindi ito dapat naniniwala sa prinsipyo. Matiim niyan tinitigan ng lalaki, pero nanatili itong nakangiti. I have always envied and respected scientists like you. Ang hirap ng trabaho nyo. Buhay at kamatayan ang hawak nyo. Nanatili siyang nakatiimbagang. Napasulyap siya kay Cassie at kagaya ng ama nito, nakita niyang puno ng paghanga ang titig nito sa kanya. She was looking at him as if he was a god. He suddenly felt uncomfortable, even embarrassed. It's not really like that. At hindi rin tamang sabihing buhay at kamatayan yung hawak namin. Dahil wala naman kami sa operating table na sumasagip ng buhay. Nonsense. You're testing possible drugs for cancer and other diseases. Paanong hindi yun nakasagip ng buhay? Muli, iniiwas niya ang tingin sa matandang lalaki. Hindi niya maintindihan kung anong gusto niyang palabasin sa pagpuri sa kanya. Dumaan ang isang matandang babae mula sa salaming pinto ng veranda at tinawag ito ng ama ni Cassie. Nana Sonia, sumabay ka na sa amin. Take a break. Hindi na, mamaya na. May gagawin pa ako. Nana Sonia, himutok na matanda. Tumawa ang matandang babae at pumasok na rin sa veranda. Umupo ito sa tabi ni Cassie at matabang nang ngumiti. Maluwang lang ang ngiti ang huli. Kumusta yung anak ng staff natin na may leukemia? Usisa nito sa matandang babae. Ngumiti si Nana Sonia. Okay na, kailangan lang ng regular check-up at medication. Hindi naman daw kailangang operasyon, sabi ni Jay. Gustong personal na magpasalamat sa iyo nun. Tell her it's okay, she doesn't have to do that. Just make sure the child is well. Kawawa naman ang mga ganyang bata. It's not right for children to suffer at such age. Tumango si Nana Sonia at ang mama ni Cassie. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga ito tungkol sa mga anak ng mga staff na pawang may mga sakit. By now, he was already sitting. He could not believe this. Matalim niyan tinitigan ng ama. Nanatiling blanco ang ekspresyon nito na tila ba wala itong ideya sa iniisip niya. Dumating ang mga staff at nagsimulang ihain ang agahan nila. Hinitian ito ng mga lakos at mainit na ngumiti rin ng mga empleyado sa mga ito. Nag-almusal na ba kayo? Yes sir, kanina pa po. Ngiti na naghahain ng kanilang pagkain. He forced himself to stay calm. Gusto niya suntukin ang ama. It was so obvious now. Nagsinungaling ang tatay niya. Maaaring totoong may overdue bonds ang ama. At ng posibleng totoong narito rin ang titulo ng lupa ng La Soledad. Pero ang sinabi nitong gigibain ng mga ito ang ampunan para patayuan ng shopping mall, kitang-kita niya ngayon na isang kasinungalingan iyon. Hindi si Jay ang tipo ng tao na gagawa ng ngayon. Pinilit niya ang sariling manatiling kalmado hanggang sa matapos ang agahan. Hindi niya magawang maging bastos sa harapan ng mga taong ito. He felt disgusted with himself. He could not believe how judgmental he had been towards them. Lalo rin sumama ang pakiramdam niya dahil sa nangyari sa kanila ni Cassie ng nakaraang gabi. Kaya nang matapos ang brunch at iniwan muli sila ni Cassie ng mga magulang nila, hindi niya nagawang umangal. Inangat niya ang mukha sa dalaga. Tuwid na tuwid itong nakaupo sa kabilang bahagi ng hapag sa tapat niya. She was wearing a soft peach dress that day. The material looked so soft and silky, molding against her lash curves with her every movement. Pilit niyang iniiwas ang tingin dito. Where do you want to go? Pukaw ng dalaga sa kanyang mga iniisip. Ito ang unang beses na kinausap siya nito ngayong umaga. Halos hindi ito nagsalita habang kumakain sila. Tuwid na tuwid itong nakaupo at determinadong huwag siyang pansinin. Napahugod siya ng hangin at nahilot niya ang noo. Kita niyang galit pa rin ito at hindi niya ito masisisi. Ikaw, saan mo ba gustong pumunta? Balik niya. Napilitan siya mag-file ng 2 weeks vacation leave to spend some time with her. She then pursed her soft pink lips, making his eyes drift toward them. Let's go to the spa? What was it with females and spa? Muli siyang humugot ng hangin. Si Annie lang yata ang babaeng kilala niyang hindi mahilig doon. Sa alaalang iyon ay tila may mariing dumagan sa kanyang dibdib.
Hindi niya maiwasang mag-alala kung okay na ba ito. Her nightmares tend to make her restless during the day. He would look okay, but he knew she would be jumpy and nervous after she had those nightmares. Humupa na iyon sa paglaki nila, pero noon ay halos hindi ito makagalaw ng tama sa umaga dahil sa mga bangungot. Pinakamalala nung kadarating lang nila sa La Soledad, nung kaliligtas pa lamang dito mula sa mapang-abusong tiyuhin nito. Rafi? Napakurap siya at napatitig sa kasama. Cassie's big brown eyes were gazing at him with a hint of worry. Iniwas niya ang tingin dito at mabilis na tumayo. He didn't like her peeking into his worries and pains. "I'm okay," he said curtly. "Are you ready to go?" "Okay, let's go." Maaliwalas ang ngiti nito na ikinasurpresa niya. Hindi niya mapigilan ang mapasimangot. How the hell could someone be so cheery? Nagpatiuna itong maglakad papasok sa penthouse. Her lilac and vanilla scent floated around him, triggering torrents of sensual memories of their kisses from last night. Pumikit siya at nahilot ang noo. This was really driving him crazy. Tiimbagang na sinundan niya ang dalaga. "Sir, parang awa niyo na. Magpamasahe na kayo." Napapikit ng mariin si Rafi at nahilot ang sentido. He wanted to wring Cassie's pretty neck for this. Tinitigan niya ang may edad na babaeng masahista sa harapan niya. Nakatitig ito sa kanya na tila nakasalalay sa kanya ang security of tenure nito. He beat a back groan. Sigurado siyang totoo yon. Pinilit siya ni Cassie na magpamasahe rin. Hindi ito tumigil hanggat hindi siya na itutulak sa loob ng massage room. Dahil prominenteng kliyente ang dalaga, sigurado siyang kung hindi ito masusunod, ay ang masahista ang mapapagalitan. Inisiyang humiga sa mahabang mattress. "Ay, salamat naman sir." Ngiti ng masahista. Nagsimula na siyang lagyan ng oil. Sumimangot lang siya. After a couple of minutes, he was dead asleep. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili na nasa isang king-size bed. His body felt so relaxed, na para bang nakatulog siya ng 10 oras na diretsyo. Nakasuot siya ng mga bathrobe. At nakusot din niya ang mga mata. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking staff na may dalang pitchel ng tubig. Sorry sir." "Nagising ko po." "Where am I?" Umupo siya ng maayos sa kama at nilibot ang mata sa paligid. Tila nasa loob siya ng isang hotel suite. VIP suite po ito para sa mga importanteng kliyente." Inilapag nito ang tubig sa side table ng kama. "I don't remember getting on this bed." Kunot noon niyang usal. Kasi po nung nakatulog po kayong minamasahe, pinapalipat na kayo ni Ma'am Cassie dito. Sabi niya wag na daw kayong gisingin at hayaan na kayong makatulog." Sandali siyang natigilan. Nilibot niya ng tingin ng paligid hanggang sa mahagilap na mga mata niya ang orasan sa itaas ng pinto. Pasado 8:00 na ng gabi. Napamura siya at agad napatayo mula sa kama. Kaya naman pala pakiramdam niya 10 oras siyang nakatulog. 9 na oras pala siyang nakatulog. Sir, wag po kayong magmadali." Sabi ni ma'am, hayaan lang daw po kayong matulog. Asan siya? Putol niya habang sinusot ang pantalon niya nakasampay kanina sa isang upuan. Nasa veranda po sa 2nd floor. Anong oras siya natapos magpamasahe? Hindi po siya nagpamasahe. What? Napalipad ang tingin niya sa staff. Kumunot ang noo ng lalaki. Hindi po talaga nagpapamasahe si ma'am. Kapag andito po siya, parents niya po yung nagpapamasahe. Nasa entertainment room lang po lagi si ma'am o kaya dito sa VIP suite. Ayaw po nang magpamasahe kasi malakas ang kiliti. Nakangiti na ang lalaki sa huli nitong sinabi. Napahinto siya sa pagbibihis. Nag-alangan ang staff na makita ang ekspresyon niya. Sige sir, may kailangan pa po ba kayo? Iniiwas niya ang tingin dito at pinagpatuloy ang pagbibihis. Parang may sako ng sementong dumagan sa kanyang dibdib. No, wala na. Thank you. Tumango ang staff at mabilis itong lumabas ng suite. Nang siya na lang mag-isa, tiimbagang siyang napatitig sa kanyang mga paa. Gaya ng sinabi ng staff, natagpuan niya si Cassie sa veranda sa 2nd floor. Nakatalikod dito sa kanya at nakaharap sa terasa. Nakaupo ito sa isang garden chair at may mga libro na nakakalat sa mesa sa harap nito. Nang makalapit pa siya ng konti, nakita niya may hawak din itong chopstick at may mangkok ng black noodles sa harap nito. Why did people invent chopstick? Angil nito nang dumulas ang noodles na pilit nitong iniipit gamit ang chopstick. Come on, makisama ka. I've been practicing for 3 hours. What are you doing?
Napatalo ng dalaga sa upuan at nanlaki ang mga matang napatitig sa kanya. Her big brown eyes stared up at him in shock while her soft pink lips were slightly parted. Hawak nito ang dibdib habang nasa kamay rin ng chopstick. Ano ba? Huwag mo nga akong gugulatin ng ganon. I have a heart disease, you know. Nanatili lamang siya nakatitig dito. Nasisinagan ng buwan at ng ilaw ng lamplight sa mesa ang maamo nitong mukha. What? Halokip-kip nito. He swallowed and looked away from her. Nabaling ang titig niya sa mga libro sa mesa. May isang magazine doon at nakabukas sa isang pahina na may article kung paano gumamit ng chopsticks. Nagngangalit ang mga ngipin niya. What are you doing? Namula mga pisngi nito at saka mabilis umupo. Nothing. Mabilis din itong itinago ang chopstick sa ilalim ng mga libro. Maingat siyang humugot ng hangin at pilit nirendahan ng emosyon. Ramdam niya ang pagkapal ng kanyang inis at para bang masasakal na siya. Bakit ka nagpa-practice mag-chopsticks? Wala lang. Cassie, why are you doing this? Ang alin? Ang alin? He resisted the urge to grind his teeth and shake her. Ang alin? Gusto niya itong sigawan. Nais niyang ipasiwa sa mga braso para ituro ang mga magazine tungkol sa paggamit ng chopsticks. At bakit ito nagpipilit pumunta sa spa, samantalang hindi pala ito mahilig doon? Para lang tulungan siya makatulog ng maayos? Bakit ito gustong matutong gumamit ng chopsticks? Eksakto matapos niya mag-order ng Chinese food kaninang brunch. Ano bang gusto nitong palabasin? Why the fuck was she messing with his mind? Why couldn't she just leave him alone? Will you stop that you're fucking doing? I don't like it and I don't like you. Just stop it. Pagkalabas ng mga salita, ay gusto niyang hablutin pabalik ang mga yon. Nanlaki at naluluha mga mata ni Cassie habang nakatitig sa kanya. Tila may sumuntok sa kanyang sikmura. He choked on air. Cassie, I know you don't like me, okay? Her eyes were filled with tears. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Naiiyak na naman ito at muli, kasalanan niya iyon. Tila iyon lang ang ginagawa niya sa dalaga. I know you don't want this. I get it. But I just want to give it a try. I really want to give this a try. Her eyes shone with pain and it killed him to know that he was the cause of it. Mariin siyang pumikit. Hindi na niya magawang tumitig sa mga mata nito. Cassie, I'm sorry. That was out of line. I shouldn't have said that. And last night was not your entire fault. I kissed you back. Pinwersa niyang magmulat at tumitig sa dalaga. Kita niyang pinipigil pa rin ito ang pag-iyak. Puno ng hiya mga mata nito at kitang-kita niya kung gaano karaming lakas ng loob ang kinakailangan nito para aminin ang sinasabi nito. He suddenly felt so little and so cowardly compared to this fragile woman in front of him. At hindi ko alam kung bakit gano'n ang reaksyon mo kagabi o ngayon. Pero tingin ko may rason ka. My father chose you so I'm sure he has a good reason. Biglang humupa ang kanyang pagsisisi nang marinig iyon. May nalasahan siyang kung anong mapait sa kanyang bibig. Ginagawa mo to dahil sa daddy mo? Wala ka bang sariling utak para mag-isip para sa sarili mo? Lumabas ng marahas ang mga salita kaysa sa kanyang plano. Tumalim ang titig nito sa kanya at bigla ay nagkaroon siya ng ideya kung anong itsura ng isang galit na anghel. Why are you so mean? My father only wants the best for me, just like any loving parent. At oo, may sarili akong isip at sa tingin ko, hindi kita dapat husgahan base lang sa nangyari kagabi. What happened last night and right now should have made you realize that as I am. Kahit ano pang rason ko, hindi tama yon. If you have any semblance of common sense, you would stay away from me. Muling namuo ang luha sa mga mata nito, pero pinilit niya ang sariling huwag pansinin iyon. Kailangan niyang putulin ang pantasya nito sa kanya dahil hindi iyon mabuti sa kanilang dalawa. She should not fall for him, in fact, he was not going to fall for her. Mariing pumikit si Cassie at bakas sa maganda nitong mukha, ang hapdi ng mga sinasabi niya. I just want to give this a try. Hindi mo ba talaga kaya? Kahit 2 linggo lang. Kung wala pa rin pagkatapos nun, if you still hate me and don't like me, even just a tiny bit, then let's call it quits. It's just that this is my first relationship. Nanginginig ang tinig at tila may humahalukay sa karimlan nito. Kitang-kita niya kung gaano kahalaga sa dalagang engagement na to. This woman was genuinely and emotionally attached to this engagement.
At heto siya at tinatapon iyon sa mukha nito na parang maruming basahan. He gritted his teeth and clamped down the guilt and self-hatred that was growing bigger inside him with every passing minute. I'm being very persistent, am I not? Nanginginig pa rin ang boses nito at puno ng sakit ang mga mata. Niyakap nito ang sarili na tila ba nilalamig ito. A part of me is saying that I should just let this go, but I really wanted to try this. My world had always been very small and marin itong pumikit at huminto ng ilang sandali. Natakot siya na baka masama ng pakiramdam ng babae. Kusa siyang gumalaw palapit dito pero muli ito nagsalita. Just 2 weeks. Just 2 weeks and I swear I won't bother you again. Please. If you still hate me after that, then I promise I'll tell Dad to cancel the engagement. So kung payag ka, please let's give it a try, even for just 2 weeks. She looked so fragile and so vulnerable right then as she opened herself to him, giving him the power to hurt her with the simplest words. Alam niyang hindi iyon madali. Kahit kailan alam niyang hindi madali ang hayaan ng ibang tao na makita ng malalim na sakit at pangamba na itinatago sa puso ng bawat isa. Nang hindi siya sumagot, nanginginig ang mga labi nang umiti ito, saka mabilis na tumango. No, it's okay. I guess you really hate me, huh? It's okay. I am just kidding. I don't hate you. Her teary eyes stared up at him and it made his hair clench painfully. Pumikit siya at tiimbagang na tinakpan ng palad ang mga mata. Tingin niya ay dapat siyang parusahan sa lahat ng sama ng loob na ibinigay niya sa babaeng ito. I don't hate you. Ulit niya. So you're willing to try this for 2 weeks? Her hopeful voice was so heartbreaking and it made him want to hurt himself again. How could he be so callous and so ruthless with this woman? Lumunok siya at pinaalala sa sarili ang dahilan kung bakit siya pumayag sa engagement na to. Hindi siya dapat lumilhi sa plano. This was to retrieve the land title of La Soledad, and this was for the people of La Soledad, for the memory of his mother, and for Annie. Sa alaala ng dating nobya ay humapdi lalo ang kanyang tiyan. Guilt, shame, and anger rolled into his bloodstream in sickening waves. Tiimbagang siyang nagmulat at tinitigan si Cassie. Her heartbreaking innocence tore him inside. Pero sinabi niya sa sarili na 2 linggo lang naman. Sapat na ang 2 weeks para mapalapit siya kahit paano sa mga magulang nito. Sapat na iyon para makumbinsin niya ang mga ito na ibenta sa kanya ang lupa ng La Soledad. Magiging kaibigan siya ni Cassie at hindi niya ito sasaktan. Hindi naman sama yun para sa kanila. Maingat siyang huminga habang paulit-ulit na yan sinasabi ang mga yun sa sarili niya. 2 linggo lang naman. Okay, subukan natin kahit 2 linggo lang. She smiled so gratefully and so beautifully, and he felt like the lowest life form in the world. He did not deserve her smiles. He did not deserve her tears. He didn't deserve everything she was giving him. Thank you. It's just for 2 weeks. I just don't want to give up without at least trying. She gave him a wobbly smile. Tumango siya at nilapitan ito. Gabi na at alam niyang kailangan nitong magpahinga. It's already late. Baka nag-aalala na yung parents mo. She smiled more easily and he had to look away. Her smile was making his chest hurt. Magalang niya itong tinulungang ayusin ng mga gamit nito. Nang matapos, hinawakan niya ito sa siko. Pilit niyang hindi pinapansin ang mabining pabango nito na umaatake sa katinuan niya, o ang pagtama ng ilaw sa buhok nito, o ang boltahe ng kuryenteng rumaragasa sa kanyang sistema. Thank you, Rafi. Kung ano man yung nangyari sa 2 linggo, I hope we can be friends in the end. She was smiling innocently at him and he once again averted his gaze. He curtly nodded. Friends? Yes, they could be friends. He would make up for making her almost cry all the time. Hindi naman sa ginagamit niya ito. Magiging maayos pa rin ang samahan sa huli. They could remain friends after all of this. Paulit-ulit niyan sinasabi iyon sa sarili.